Magandang gabi mga kaguro! Gabi na naman po at oras na naman po sa pagluluto para sa ating pamilya. So ito na po, naka-ready na po ang ating iba't ibang samut-saring gulay mga kaguro. Yan, meron po tayong repolyo. And then dito po ay halo-halo na po, merong sayote, carrots po. Meron po tayong Baguio beans, at meron din po tayong ito po, cauliflower. So, pinagsama ko na po kasi, pare-pareho lang naman po silang, pagka lumambot po ay sabay-sabay po silang lumambot. Kaya pinagsama ko na po kaysa repolyo po binukod ko. Dahil ang repolyo po ay mabilis lang po yan maluto at ito naman po ay halos sabay-sabay rin pong lalambot. Kaya po pinagsama ko na po yung apat na uri na gulay po, yung ating cauliflower, sayote, carrots at saka Baguio beans. Ayan. So, ayan po. Meron po tayo ditong kamatis. Naglalagay po ako ng kamatis bawat gisa ko po. Sibuyas puti, bawang, meron po tayong magic sarap, nor cube, pork po, at syempre po ang ating dairy cream, gamit pang gisa, at samahan rin po natin ng oil, konting oil po. Then, meron po tayong konting baboy, pampasarap din po, konti lamang po dahil hindi na kailang, para lang po pampasarap para sa gulay po. So, ayan po yung ating pork, meron po tayo ditong liquid seasoning, yung ating toyo mga kaguro, at syempre yung ating asin. Ayan. So, ayan po mga kaguro, ayan na po, naka-ready na po yung ating mga ingredients, yung ating masangka para po sa ating lulutuin ngayon. At syempre po ang ating lulutuin ngayon mga kaguro ay, ayan, siguro nahulaan nyo na po mga kaguro. Magluto tayo ng chop suey mga kaguro. Sariling chop suey ko lang po, pasensya man po kung meron pong kulang sa ingredients ko. Pero ito lang po yung aking nakayanan mga kaguro. At ito po ang aking alam sa aking pagluluto. Sa sariling luto ko lang po sa isang chop suey mga kaguro. Minsan po ay atay balon-balunan po yung ginagamit ko para sa chop suey. Pero ngayon po ay gumagamit tayo ng pork, laman at saka kaunting taba mga kaguro. So, ayan po. Naka-ready na rin po ang ating kawali mga kaguro. So, let's go. Sindihan na po natin ang ating kalan. So, ayan po. Naka-ready na po. Masindihan na po natin ang ating kalan. So, unahin natin po paglagay yung ating lalagyan po muna natin ng kaunting mantika mga kaguro. Kaunting-kaunti lamang po kasi lalagyan natin siya ng butter or dairy cream mga kaguro. So, bubuksan ko lang po yung ating mantika. So, konti lamang po ilagay natin. Ayan po. So, hindi na kailangang maraming mantika kasi syempre po alam na natin na hindi po maganda ang sobrang oil mga kaguro. So, ayan po, konti lamang pong mantika na nilagay natin kasi lalagyan natin ng dairy cream or butter mga kaguro. So, lalagyan na po natin siya ng butter. Kuha lang po tayo dito ng, hindi na po lahat. So, tantat-tanta lang po mga kaguro. So, ito po lagay natin yung butter. Ayan. Bantayin lang po natin matunaw yan mga kaguro. So, lagay lang po natin ulit sa ref yung ating butter mga kaguro. So, bilisan lang natin kasi baka masunog yung ating ilagay na butter sa kawali. So, ayan po. So, lagay na po natin ang ating bawang mga kaguro. So, pahinaan lang po natin kasi baka yung butter. Hina lang po yung apoy. So, nilagay na po natin yung ating bawang.
Then, sunod na rin natin ang ating sibuyas puti. So, kinamay ko na rin po kasi galing po tayo naghugas ng mga gulay. So, bago hinugasan yung gulay, mga kaguro, ay naghugas tayo ng kamay. So, maninis naman po yung ating kamay. Kaya dinampot ko na lang po yung sibuyas. Sunod natin agad mga kaguro yung ating kamatis. Oops. So, medyo pakasan natin ng kaunti yung apoy mga kaguro. Yan. So, gumamit po tayo ng butter mga kaguro para masarap ang ating chop suey dahil konti lamang pong lalagay yung ating pork. Yan. Ngayon ay ilalagay na natin ang ating pork, ang ating baboy mga kaguro. Tanggalin po muna natin yung parang meron siyang katas. Oops. Okay. So, lagay na po natin. Tuwan ko ba mga kaguro? Kasi pagka nag-isa po ako, nagluluto ako mga kaguro. Once sa igigisa, ay gusto po talagang merong kamatis. Sino po ang nakarelate po dyan na ganun din po. So, gusto ko po talagang meron po siyang kamatis mga kaguro kapag nag-isa po tayo. Kahit siguro po sa ibang kahit hindi dapat ay maglalagay po tayo mga kaguro. So, wait lang po natin na po yan. So, takpan natin saglit mga kaguro. Nagtahulan po mga kaguro yung mga aso sa labas kasi siguro po may dumadaan na hindi taga rito. Kaya nagtahulan po sila. Ganun po sila mga kaguro. So, ayan po. Ayan lang po natin siyang kumulo at antayin natin siyang maging brown mga kaguro. For sa tansya natin ay medyo malambot na. Saka po natin ilagay ang ating gulay na samot-sari mga kaguro, yung ating sayote, carrots, baggy beans, at saka yung ating cauliflower mga kaguro. So, takpan natin ulit mga kaguro at shout out po sa lahat po dyan nanonood sa aking vlog, sa aking mga subscribers, syempre sa aking mga silent viewers, sa lahat na mga nanonood sa aking vlog. Thank you so much sa mga kaguro. At doon pa po sa mga bago lang pong nanonood sa aking vlog, please subscribe naman po mga kaguro. Kayo lang po makakatulong sa akin. Maraming salamat po mga kaguro. Subscribe my channel mga kaguro, Geneva Loves or Geneva Loves mga kaguro. Thank you ulit. Balik po ako mga kaguro.
So, lalagyan na po natin siya mga kaguro ng toyo at saka yung ating liquid seasoning. Lagyan na natin ng liquid seasoning mga kaguro. And then yung ating toyo. Lang po, buksan lang po natin. So, ayan po. Okay na po yun. Haluin natin mga kaguro. Ayan, lumabas na po yung kanyang natural na mantika mga kaguro. Tapos, and then maya po mga kaguro ay isa na rin po natin ang ibang gulay. Bukod lang po yung repolyo. So, ayan. Lagay na po natin mga kaguro yung ating, yan, itong ating sayote, carrots, baggy beans, at saka yung ating cauliflower mga kaguro. Yan. Medyo madami-dami rin mga kaguro kasi pagka maluto naman yan ay hindi na gaanong madami. So, haluin lang po natin. Ang dali lang mga kaguro, may nakita akong medyo mahaba na hiwa. Ayan. Ito. So, putulin lang po natin mga kaguro. Nakaligtaan ko atang pahiwain pa ulit. Lagay lang po natin dito. Malinis po yung ating sangkalan. So, hiwain natin yan mga kaguro. Pagkatapos po itong haluin. Ayan po, nahalo na po natin. So, iwain lang po natin itong itong naiwang, itong isang piraso na medyo mahaba. Kunin lang po natin yung kutsilyo. Ayan. Iin lang po natin mga kaguro. So, damputin na lang po natin sa kamay. Lagay natin. Haluin natin ulit. Dahil naigisa na po natin mga kaguro ang ating gulay, bukod lamang sa repolyo ay lalagyan na po natin siya ng kaunti lamang na water para sa kaunting sabaw lamang po mga kaguro. Kasi ang satso ay hindi na kailangan marami pong sabaw mga kaguro. So kuha lang po tayo ng water. Palagyan po natin ng para sa sabaw. So, na natin.
Ayan. Gulay-gulay po tayo lagi mga kaguro dahil malaki pong naitulong ito sa ating katawan. Nagbibigay po sigla at tumutulong para panlaban sa mga sakit mga kaguro. So, ayan po. So, halang natin siyang gulo. Halang po muna natin ulit. Kapag kulo na ay halo po natin ulit mga kaguro. Titingnan po natin mga kaguro kung gulo na po yung pagkaka natin or ginisa nating gulay. Ayan po, kumulo na po siya. So, haluin na po natin ulit. So, lagyan po natin siya mga kaguro ng kaunting asin lamang kasi nilagyan na natin siya kanina ng liquid seasoning at saka yung toyo. Kaya kaunting asin lamang po lagay natin kasi baka aalat po mga kaguro. Pag kulang po sa timpla ay dagdagan na lang po natin. So, ang ating pagtimpla mga kaguro ay tantya-tantya lang po mga kaguro. Mahirap na po kapag umalat kasi hindi na po siya, mahirap na po siya patabangin, di ba? Saka mas mainit, medyo matabang kasi pwede nating dagdagan ng asin. Pero kapag maalat na po mga kaguro ay medyo mahirap na po siyang bawiin mga kaguro. So, bago natin ilagay yung ating repolyo ay titimplahan po muna natin mga kaguro. So, lagay na po natin ang ating pork cube. So, balik po ako mga kaguro kasi hindi po ako makabukas nito kung kasi yung isa kong kamay ay nakahawak sa cellphone. Kaya, balik po ako mga kaguro. Bubuksan ko lang po itong ating pork cube. Ilagay na natin ang pork cube mga kaguro. Ito na ang pork cube. Yan po. Hayaan lang po nating matunaw o isa ng mga kaguro sa ating siya. Ngayon ay titikman na natin mga kaguro. Kuha lang po tayo ng kutsara. Nandito pala wala tayong kutsara dyan. Dito pa. Medyo uminit na po mga kaguro yung ating cellphone. So, tatakot ako pag uminit po ito mga kaguro. Matik na wala po. Ayan, tamang-tama na po sa timpla. So, lagay na po natin mga kaguro yung ating repolyo mga kaguro. Kunin na po natin ang ating repolyo. Po, lagay natin. Haluin lang po natin.
Ayan, so nahalo na po natin mga kaguro. Ngayon ay tapan natin para pagkaano ay mabilis lang po kasi ito. Mabilis lang din po natin. Pakuluin na natin saglit mga kaguro. Takpan po muna natin. Ngayon ay lalagyan natin siya ng kaunting magic sarap mga kaguro. Ayan, okay na po yun. So, haluin natin. Ayan. Okay po mga, sorry, nagalaw ko po yung ano dito, kasirola. So, ayan na po mga kaguro nating chop suey mga kaguro. Simple chop suey lamang po, pampilya. So, patayin na po natin mga kaguro yung ating apoy, yung ating kalan. Ayan po yung ating siling chop kaguro. Maraming thank you mga kaguro sa panonood ng aking vlog, sa iba ko pang vlog mga kaguro, at thank you sa time. God bless po. Ito ang inyong mga kaguro, si Ma'am Eva po. Please do not forget to subscribe my channel, Geneva Loves or Geneva Loves mga kaguro. God bless sa ating lahat. Bye-bye you!